Nalaman ko pong pumanaw na yung mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda at nung nalaman ko yon ay sobrang saya ng puso ko. Malibang maging masaya ako sa kamatayan ng iba, tawagin na lang daw natin siyang Shobe at itong ikukwento niya ay nangyari 5 taon na ang nakalipas. Nagsimula daw ito noong grade 10 si Shobe na bumagsak daw siya at napunta siya sa lowest section. Simula daw kasi kinder hanggang grade 9, lagi siyang star section pero pagdating daw ng grade 10 ay niraffle daw ang mga estudyante. At isa daw si Shobe sa nalaglag sa lowest section. Kasama niya daw dito ang kanyang best friend na si Ana. Hindi raw ito alam ng buo niyang pamilya dahil umuwi daw sila ng probinsya maliban lang daw sa tatay niya na wala namang pakialam sa kanya. Palagi lang naman daw kasi siyang binibigyan ng pera ng tatay niya pero bahala na daw siya sa buhay niya kung ano yung gusto niyang gawin. Sobrang napabarkada daw si Shobe dahil na-disappoint daw siya sa kanyang sarili dahil nalaglag daw siya sa pinakamababang section. Wala daw kasing mga magulang na umaagapay sa kanya, natuto daw po siyang mag-inom kasama ang kanyang mga barkada. Hanggang sa dumating daw po ang pinakamatinding bangungot ng kanyang buhay. Birthday daw po ito ng isa niyang tropang lalaki. At tawagin na lang daw natin siyang Michael. Kinagabihan daw ay pumunta sila sa birthday ni Michael kasama daw ang kanyang kaibigan na si Ana at si Julia. Nagkakasayahan na daw sila nang biglang magpaalam si Julia na uuwi muna daw siya. Pero ang sabi niya daw kay Shobe ay hintayin na makabalik siya. Kaya naiwanan daw dun si Shobe at nung tumagay na daw siya ay bigla na lang siyang nahilo. Tinanong niya raw si Michael na bakit parang bigla yatang tumapang yung iniinom nila na alak. Pagtayo daw ni Shobe para mag-CR ay umikot daw ang kanyang paningin at nawala na lang daw siya ng malay. At nagising na lang daw siya na nangyari na ang pinakamalaking bangungot sa kanyang buhay. Hinalay daw po kasi siya ng 4 na kalalakihan pero wala daw po dun si Michael. Ang nakita niya lang daw po yung 4 na lalaki na barkada mismo ni Michael. Naiyak na lang daw siya at pumikit na bumulong sa kanyang sarili na sana panaginip lang to lahat. Kinaumagahan daw po nakaalis na yung mga lalaki pero nakita niya daw po ang kanyang leeg na puro marka. Tumayo daw po si Shobe at umakto na tatalon sa may terrace. Pero bigla daw po siyang hinablot ni Michael. Kaya kinausap daw mabuti ni Shobe etong si Michael na wag magsusumbong kahit kanino. Natatakot daw kasi siya na baka baliktarin pa siya nung 4 na kalalakihan. Pagkatapos daw noon ay umuwi siya sa bahay nila na parang lantang gulay at nagkulong daw po siya sa kwarto. 1 buwan daw po siyang hindi pumasok sa eskwela dahil sinisisi niya rin daw ang kanyang sarili kung bakit nagtiwala siya sa mga taong nakilala niya lang. At natatakot din daw siya na baka pag nalaman ng ibang tao ay siya pa yung sisihin. Dahil sobrang bata niya pa raw ay natuto na siyang mag-inom at baka masabihan lang daw siya ng malandi. Kaya nanahimik na lang daw si Shobe at pati mga magulang niya raw ay walang kaalam-alam. Mahirap lang daw kasi sila at ang alam niya ang justice ay para lang sa mga mayayaman. Araw-araw daw siyang binabangungot ng nakaraan pero pinagpasa Diyos niya na lang daw lahat. At ngayong January 2023 nabalitaan daw po ni Shobe na pumanaw na yung 4 na kalalakihan na gumawa sa kanya ng pangahalay. Kasama daw dito yung iba pang tropa ni Michael na sangkot sa iligal na gawain pero ang kinamatay daw po ay pagkalunod. Noong nalaman ko yon Ate Chari, sobrang saya ng puso ko. Malibang maging masaya ako sa kamatayan ng iba. Mali siguro pero yung ginawa nila sa akin ay walang katumbas na sakit. Alam mo ba yung lagi kong pinagdadasal na si God na ang bahala, parang answered prayer ko na to. Umiyak ako ng umiyak noon sa sobrang saya na sa wakas ay parang nakamit ko na yung justice na hinihingi ko. Sa ngayon nakalipas na po ang 5 taon, maayos at masaya na ako sa buhay ko kung anong meron ako. Tinanggap ko na kasi ang lahat kaya isa ito sa dahilan kung bakit napakatibay ko. At para naman kay Michael na may anak na babae, pinagdarasal ko ngayon na sana wag mangyari sa anak mo yung nangyari sa akin. Hanggang dito na lang Ate Charis. Hindi naman siguro masama kasi feelings yan walang actions na involved. Kumbaga yung saya kasi ay nararamdaman, hindi naman natin yan makokontrol. Pero siguro baka yung naramdaman mo ay relief. Yung napanatag na yung kalooban mo na wala na sila, ganon. Kaya yung aral ng ating kwento ay para sa mga kabataan na wag tayo agad-agad magtitiwala kung kani-kanino kahit kaklase pa natin sila o kakilala. Lalong-lalo na kapag may mga inumin na involved. Kasi sobrang delikado, napakahirap magtiwala sa panahon ngayon. Shoutout na rin kay Catherine Galang, Pearl Justin Lorena at VJ Akdal. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga kwentuhan natin araw-araw. Kaya yun lang, like and share para alam mo kung anong alam namin bukas. Bye-bye!